noong unang panahon sa kataas-taasang langit, ay nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng mga celestial ng kaliwanagan at ng kadiliman. Ngunit mayroong 5 celestial na hindi nakisali sa digmaan. Sila ay sina Emre, Arde, Ether, Keros, at Halia. Hindi sila pumanig sa mabuting puwersa ng kaliwanagan. At hindi rin sila kumampi sa masamang puwersa ng kadiliman. Sapagkat ang 5 celestial na ito ay parehong kapanalig ang dalawang magkasalungat na alyansa. Pagkatapos ng pinakamatinding digmaan, ay nadaig ng kaliwanagan ang kadiliman. Datapwat dahil hindi nakiisa sa alinmang puwersa ang 5 celestial na ito, kaya't sila ay pinatalsik ng mga celestial ng kaliwanagan sa langit. Sapagkat ayon sa mga ito ay hindi sila purong mabuti. At hindi rin sila tinanggap ng mga celestial ng kadiliman, sapagkat hindi naman daw sila lubhang masama. Dahil wala ng ibang mapupuntahan, sila ay nagpagala-gala sa kawalan ng sansinukob. Sa paglipas ng mahabang panahon, sila ay napadpad sa isang kakaibang lupain na tahimik at payak lamang. Kaya naman, sinimulan nila itong ayusin at ginawang maganda. Nilikha nila ang iba't ibang uri ng mga nilalang na siyang maninirahan dito, ang mga engkantado. Isinakatuparan nila ang kanilang hangarin na gawing makulay, mahiwaga, at namumukod tangi ang puok na ito kaysa sa mundo ng mga tao, upang maibsan ang kanilang pangungulila sa kanilang tunay na tahanan. Hindi naglaon, ang daigdig ay naging masagana sa buhay, at itinalaga nila ang kanilang mga sarili bilang mga bathala at bataluman ng mundong ito na tinawag nilang Encantadia. Nakatala na sa kasaysayan ng Encantadia ang mga sumunod na nangyari. Maraming digmaan ang nagdaan. Marami nang nag-alay ng kanilang mga buhay, alang-alang sa kapakanan ng nakararami. Kaya naman ang kapayapaan na tinatamasa ngayon ng mga engkantado ay dahil sa dakilang pagsasakripisyo ng mga bayaning ito. Ang 4 na kaharian ng Lireo, Sapiro, Hatoria, at Adamya ay napakaunlad at masagana na ngayon. Dahil sa mahabang panahon ng kapayapaan na naging dahilan upang muling bumalik sa dating sigla ang buong lupain ng mga engkantado na nalugmok bunga ng nagdaang mga digmaan. Sa pagtutulong-tulong ng mga makapangyarihang diwata, magigiting na mga Sapirian, matatapang na mga Hathor, at ng mabubuting mga Adamyan, kasama na rin ng mga mulawin, at sirena na naninirahan sa mundong ito, ay mas naging matayog at lumawak pa ang bawat kaharian at teritoryo na nasasakop ng Encantadia. Subalit ang sandaigdigan ay lubhang napakalaki, kaya't napakaraming bagay ang hindi pa natin nalalaman dahil nababalot ito ng misteryo. Kung inaakala ng nakararami na ang Encantadia lamang ang nag-iisa sa mundong ito, marami pang iba't ibang pook ang hindi pa naipapakita. Isa sa mga bahaging ito ay ang lugar ng Karimlan, sa hilaga na nakahiwalay sa Encantadia, ang nagyayelong lupain ng Mineyave. Mineyaves ang katawagan sa mga mamamayan nito na siyang pinamumunuan ng kanilang reyna na si Kera Mitena, ang kambal ni Cassiopeia na may matagal ng hangarin na sakupin ang buong Encantadia. Mayroon siyang kapangyarihan ng yelo
na nagpapahiwatig na siya ang lumikha ng sarili niyang kaharian na nababalot ng nyebe. Sumpa ang ibig sabihin ng kanyang ngalan. At nangangahulugan lamang ito ng unti-unting paglantad ng kanyang malalim na nakaraan na nagdulot sa kanya upang maging pinakamatinding kalaban ng mga engkantado. Kung ating iisiping mabuti, tila hindi pangkaraniwan kung bakit hinintay pa ni Mitena na matupad muna ang pangarap ng kanyang kakambal bago niya isakatuparan ang kanyang mga layunin. Dahil kung tutuusin, ay di hamak na mas hindi pa makapangyarihan si Cassiopeia noong panahong hindi pa nito nakakamit ang pagiging isang bathaluman. Patunay lamang ito na may sumpa sa kanya at magwawakas lamang ang kanyang pagkakabilanggo sa lupain ng Mineyave sa takdang sandali na maging bataluman na ang kanyang kapatid. Kagaya ng ginawa ni Cassiopeia kay Adhara noon na kanya ring isinumpa na hindi makakatapak sa kaharian ng Lireo hanggat hindi pa nagiging reyna si Minea. Datapwat ano kaya ang rason ng lamat sa pagitan nilang magkapatid na naging mitsa upang siya'y maisumpa na makulong sa Mineyave ng mahabang panahon habang si Cassiopeia ay magsisimula ng bagong kapalaran sa Encantadia. Bunga nito, inangkin ni Mitena ang lupain kung saan siya naipatapon. At dito nagtayo ng isang kaharian para sa kanyang sarili at sa mga naninirahan dito. Nasa simula pa lamang ay umiiral na bago pa man dumating ang 5 bathala na siyang lumikha sa nakahiwalay na lupain ng Encantadia. Ipinangako niya sa kanyang sarili na maghihiganti siya sa lahat ng bagay na ipinagkait sa kanya. Ipapakita niya sa kanyang kapatid na nagkamali ito. Babawi siya sa lahat ng paghihirap na kanyang pinagdaanan sa tulong ng isang makapangyarihang bathaluman na kumupkop at nagpalaki sa kanya. Sa paglipas ng maraming siglo, siya ay naging mas makapangyarihan pa kaysa sa kanyang dating sarili. Mas makapangyarihan na kaysa sa kanyang kapatid o sino man sa 5 bathala na alam natin. Siya ay nanatili sa kadiliman habang inihahanda ang kanyang malaking armada at naghihintay para sa perpektong pagkakataon na magwakas ang sumpa ni Cassiopeia sa oras na maging isa na itong bathaluman. Sapagkat ito na lamang ang nag-iisa niyang limitasyon upang sa takdang sandali ay agad niyang malupig ang buong Encantadia at matupad ang kanyang mapaminsalang hangarin. Sa pagtatapos ng Encantadia 2016 ay gumulantang sa ating lahat ang kanyang karakter. At kasabay nga nito ay ang tuluyan niyang pagiging malaya. Mula sa sumpa ng kanyang kapatid na ngayon ay nasa Debas na. Kaya naman wala nang sino mang makakapigil pa sa kanyang pagbabalik at maipamalas ang kalupitan ng kanyang kapangyarihan laban sa mga kalahi ni Cassiopeia at mga engkantado. Anong masamang kapalaran ang naghihintay sa kanilang lahat? Bunga ng kanyang hindi inaasahang pagdating. Si Bianca umali bilang Terra, ang anak ni Sangre Danaya at Mash na Akil. Isa siya sa makabagong henerasyon ng mga sangre at ang nakatakdang magmana ng brilyante ng lupa. Siya ang pinakapangunahing tauhan ng kabanatang ito. Dahil sa kanyang katauhan magsisimula ang bagong yugto ng Encantadia. Si Terra ay lalaki sa mundo ng mga tao sa isang malayong probinsya kasama ng mabubuting tao na nagpalaki sa kanya. Matapos maiwan ng kanyang tunay na mga magulang. Kaya naman siya ay mawawalan ng kaalaman tungkol sa mahiwagang mundo ng Encantadia at sa kanyang maharlikang dugo bilang isang sangre. Hindi magtatagal, madidiskubre niya ang kanyang nakakubling kapangyarihan sa pagsapit ng kanyang 18 kaarawan. At sa pamamagitan ng bagong taglay na abilidad na ito, siya ay magiging isang superhero na magiging tagapagtanggol ng mga inaaping mamamayan ng El Toro Metropolis na pinamamahalaan ni Emil Salvador. Hanggang sa siya'y mahanap ni Sangre Pirena
at maibalik sa Encantadia. Yayakapin niya kaya ng buo ang kanyang pagiging isang sangre, gayong napamahal na siya sa kanyang mundong kinagisnan at mga taong iniwan? Lalo na't siya ang nakasaad sa propesiya na tagapagligtas, nawawakasan ang malupit na pamumuno ni Mitena sa Encantadia. Si Kelvin Miranda bilang Adamus, ang anak ni Hara Alena sa dating pinuno ng tribong Gunikar sa Adamian na si Memphes. Isa rin siya sa 4 na bagong henerasyon ng mga sangre at ang kauna-unahang lalaking sangre na may dugong Adamian na magiging bagong tagapangalaga ng brilyante ng tubig. Hindi magiging madali ang kanyang pagdaraanan sapagkat mula sa pagiging isang prinsipe ay magiging alipin siya, sanhi ng kalunos-lunos na pagbagsak ng Encantadia sa kamay ng kambal ni Cassiopeia. Gayunpaman, magiging masigasig siya na mabigyan ng lakas ng loob ang mga kapwa Encantados na nalalabi at magpaplano ng isang rebelyon upang patalsikin si Mitena, habang hinihintay ang nakatakdang pagbabalik ni Sangretera. Nang sa gayon ay muling maibalik ang nawalang kasarinlan ng Encantadia. Si Angel Guardian bilang Dea, siya ang pinaka-natatangi sa 4 na mga bagong sangre, sapagkat siya ay hindi nabibilang sa mundo ng Encantadia. Sa halip siya ay magmumula sa hilagang lupain ng lamig at nyebe, ang Mineyave. Si Dea ay isang mandirigmang Mineyaves na anak ni Olgana. Ang kanyang ina ay isang generala o mashna ng kanilang hukbo at isa sa mga kanang kamay ni Kera Mitena. Bunga nito, siya ay magiging kalaban sa umpisa ng mga Encantado. Subalit hindi tulad ng kanyang mga kalahi, siya ay hindi magiging isang bulag na tagasunod habang panahon. Noon pa man ay kino-question niya na ang hindi matuwid na pamumuno ni Mitena sapagkat siya ay may mabuting puso. Sa paglipas ng panahon, habang nasasaksihan niya ang mga walang awang pagkitil sa buhay ng mga Encantado, siya ay titindig at maglalakas loob na talikdan ang kanyang mga kalahi, ina at reyna, upang makiisa sa mga taga-Encantadia at ipagtanggol ang kanilang mga karapatan laban sa mapaniil na pamamalakad ng mga Mineyaves. Sa pambihirang pagkakataong ito, dahil sa kanyang mapagmalasakit na hangarin, siya ay magiging karapat-dapat at mapipili ng brilyante ng hangin na maging bagong tagapangalaga nito. Si Faith da Silva bilang Flamara, ang pangalawang anak ni Hara Pirena at kaisa-isang anak naman ng Punjabueng si Azulad. Siya ang panghuli sa 4 na mga bagong sangre ng Encantadia. Sa maagang pagpanaw ng kanyang ama sa musmos na gulang, siya ay lalaking may takot, galit at pagdadalamhati. At ito ang magiging rason upang siya ay bumukod at iwanan ang kanyang mga kadugo, maging ang kanyang tungkulin bilang isang sangre. Dahil sa labis na kalungkutan bunga ng mga kasawiang nasasaksihan, nahanap niya ang kanlungan sa pamamagitan ng pagtatago at pananahimik. Subalit sa kanyang pag-iisa ay hindi pa rin mawawala ang alab sa kanyang puso. Hindi maglalaon ay ito rin ang magiging susi sa pagsilang muli ng kanyang bagong katauhan bilang isang palabang sangre at susunod na tagapangalaga ng brilyante ng apoy. Sila ang mga bagong sangre ng susunod na yugto ng Encantadia. Magkakahiwalay man ng naging buhay at kapalaran, pagbubuklurin muli ng tadhana para sa isang napakahalagang misyon. Bunga ng kanilang pagkakawatak-watak, kailangan nilang magsama-sama at isantabi ang kanilang pagkakaiba upang madaig ang malakas na puwersa ng kambal ni Cassiopeia na siyang naghahari ngayon sa buong Encantadia. At sa kanilang pakikipagtunggali laban sa kasamaan, ay dito sila huhubugin ng panahon upang maging ganap na tagapangalaga ng 4 na bahagi ng inang brilyante ng kalikasan. Matupad kaya nila ang ipinopropesiya na sila ang mga magiging bagong bayani, natatalunin ang bagong banta at kalaban ng Encantadia na si Kera Mitena? Ito ang Encantadia, isang maganda,
malawak, mahiwaga at maalamat na mundo. Masisilayan na rin natin sa kabanatang ito ang mga duwende na naninirahan sa Encantadia. Ano kaya ang kanilang kasaysayan at saan sila naninirahan? Samantala, ano kaya ang magiging kapalaran ng isa pang sangre na si Cassandra? Paano kung siya ay mapunta pabalik sa nakaraan? Kasabay ng pag-usbong ng sinaunang sibilisasyon ng Eteria. Ano-ano pa kayang mga lugar at kaharian ang hindi pa natatagpuan sa malaking daigdig na ito ng Encantadia? Mapapasakamay kayang muli ng mga kalaban ang brilyante ng diwa? Paano tutulungan ng Bathalumang Cassiopeia ang mga engkantado upang madaig ang mabagsik niyang kapatid na si Mitena? At makakalaya pa kaya ang mga mahahalagang karakter na kanyang binihag gamit ang kanyang kapangyarihan ng yelo? At sino kaya ang makapangyarihang Bathaluman na sinasamba ng mga Miniaves? Saan kaya siya nanggaling at gaano kalakas ang kanyang kapangyarihan? Paano kaya siya madadaig ng mga bathala at bataluman ng Encantadia? Abangan! Huwag papalagpasin ang muling pagbabalik ng pinakamalaking telepantasya sa kasaysayan ng telebisyon. Encantadia Chronicles. Sangre. Malapit na!